Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, na disgrasyang kotse ni Gadon na minamaneho ni Ador. Gayunman, hindi naman nasaktan si Madam Shona na kasamang nakasakay ni Ador. Natatawa lang si Jabla habang pinagmamasdan ang minamaneho ni Ador gamit ang alibot na inutusan niyang manakot kay Ador. Muling nanumbalik ang matinding takot ni Ador nang mapansin niyang parang may kinalaman ang alibot na pumasok sa kanyang katawan sa kinatatakutan nilang buhaya. Samantala, ipinagpapatuloy na Artemio ang paghahanap ng kasagutan tungkol sa kanyang kapwa nilalang na itinapon sa mundo ng tao. Ganon din si Jabla. At ngayon, pakinggan ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Dumating ka na, sir. Nasa komedor si Amar. Kausapin mo siya. Oo nga. Bata pa si Amar. Pero nais ko nang maaga kong may pasa sa kanya ang mga dapat niyang matutunan habang lumalaki siya. Nagpapasalamat ako na lagi kang nandyan para iturong mga tamang bagay na kailangang matutunan ng isang batang lalaki. Kasiyahan ko ang ginagawa ko at nagpapasalamat ako na pinapahalagaan mo rin. Oo naman. Karangalan para sa isang ina ang may mga taong nagmamalasakit sa ikabubuti ng kanyang anak. Naunawaan kita, Riani.
Hindi ko malilimutan ang nangyari. Nadisgrasya kami dahil sa nilalang na iyon. Buti na lang at hindi ako nakagat. Saan kaya nanggaling yung parang alibot? Ano ba yan? Ha? Sandali. Bakit gano'n? Buhaya ang kinatatakutan ko. Pero unti-unti akong kinakain ng takot. Oh, ibig sabihin, alibot pala ang dahilan ng disgrasya namin. Ay, nakakakilabot ang buhaya. O baka, anak ng buhaya yun. Hindi siguro anak ng buhaya. Pero kung iisipin, parang bayawak sa laki. Kaya, posibleng anak ng buhaya. Ador, Oh, masyadong malalim ata ang iniisip mo. Madam, Madalas kang lumulubog sa malalim mong pag-isip. May problema ka ba? At nagpapasalamat ako na nakakausap na kita ngayon. Hindi na gaya ng mga nakaraang araw. oo nga madam. Pero, iniisip ko lang ang nangyayari, madam. Ay, pareho tayo. Pero minsan, mas mabuti nang wag masyadong mag-isip sa mga nangyayari. Yung alibot o tuko na sumiksik sa isip ko, madam. Ay, nakakakilabot ang peklat na iniwan nun. Paano kung anak nga ng buhaya yun? Ay, so, Hindi anak ng buhaya yun. nako. Alibot, utok ko lang siguro. Alam kong bumabalik na ang pakiramdam mo, Ador. Gusto mo bang bigyan kita ng utos na maganda? Sir Gadon? Simula ngayon, pantayan mo si Aris, ha? Opo, sir. Hindi na kita obligahin na magmaneho para sa akin kung saan-saan. Si Aris na lang ang samahan mo. Hindi na kaya ng katawan ko. Kaya hindi ko na siya masusubaybayan. Kahit ako rin, sir. Parang pinagtatawanan lang ako ng sinasabi ko. Wala namang problema yun eh. Kung saan niya gustong magpunta, payagan mo. Pero dapat kasama ka. Kung ayaw kanyang isama, sundan mo siya ng palihim. Kapag sinabi niyang gusto niyang pumunta sa kinaroroonan ng buhaya, payagan mo siya, ha? Ano? Tama bang narinig ko, sir? Papayagan kong pumunta si Ares sa kinaroroonan ng buhaya? Biro ko lang. Sobra ka namang matakutin. Pero, alam mo ba, Ador? Napag-isipan ko ito. Sir, ano po ang naisip ninyo? Alam mo ba, nakita ko mismo na malapit si Aris sa buhaya. At hindi siya ginalaw ng buhaya. Ano? Kung ganon, totoo ang sinabi ni Madam na sinabi mo rin sa kanya. Totoo. Ay, Kaya hindi masama kung may kaibigan si Aris na ganon. Baka hindi naman talaga mabangis ang buhaya na yon. Baka matalino pa nga. Baka may tao na nakakaunawa sa kanya.
Ano ba itong si Sir? Buhaya raw na kaibigan? Ako, Oh, bakit parang natataranta ka na naman? Ha? Sir, paano naman buhaya yun? Hindi ba talaga nananakit? Matindi talagang takot mo. Kung si Aris mismong nakakita noon ng kaibigan niya sinakmal ng buhaya, napakalaki ng takot na naramdaman niya noon. Pero alam mo, naniniwala kong hindi siya sasaktan ng buhayang yan. Ay, At naniniwala rin ako na ang nakita ni Aris ay siya ring buhaya na yon. Kahit pagalitan pa ako ni Gadon, hindi ko susundin ang sinasabi niyang ganon. Madam, ako rin. Ayaw kong sundin ang sinabi niya na kung nanaisin ni Aris na pumunta sa kinaroroonan ng buhaya ay dapat kasama ako. Ano? Oo, sinabi niya sa akin yun na dapat kasama ako. Pero Hindi alam ni Gadon ang sinasabi niya. Ikaw ang mas nakakaalam, Ador. ako ang nakakaalam, madam. Oo. Dahil unti-unti nang pumapasok sa edad si Aris. Hindi na siya dapat laging itinatago. Kasi papasok na rin siya sa pag-aaral. Tama rin kayo, madam. At doon, makikilala rin siya ng mga guro na magtuturo ng disiplina sa kanya. Ador, Pero, madam, may sugat si Aris. Paano kaya kung lumaki na siya? ha? Uri kaya, ay nako, patawarin na lang sana ako kung mali ang nasabi ko. Pero, paano kung pati si Sir Gadon mismo, hindi na rin siya magpakita ng malasakit? Kaya naman si Gadon ang makakaunawa. Pero baka nga wala na rin ako sa mundo pagdating ng panahong yon. Malayo na sigurong mangyari yun, madam. Magiging ganun din ang mga magkakapatid kapag wala na si Sir. At pati kayo wala na rin. Ay, magulo talaga ang buhay. Napakaraming pagbabago sa mundo, Ador. Yung bata. Pumunta lang ako sa CR. Wala na siya sa higaan niya kanina. Ay, nako, problema ito. Nawala. Nawala na naman ang batang yun. Oh. Nakakaubo naman tumalikabok. Ay, pero, hindi ba't sinabi ni Sir Garon? Kasama ko raw siya kung pupunta sa kinaroroonan ng buhaya. Ay, pupunta ba ako ulit sa may tulay? Ador, nasan si Aris? Ano ulit? Ay, madam! Nawala na naman si Aris. Wala, madam, wala. Hanapin ko na, madam. Wala na naman, nag-CR lang ako. Pagbalik ko, wala agad. Ay, Sige, hanapin mo si Aris. Kung kinakailangan kasama mo siya roon sa tinitukoy na kinaroroonan ng buhaya. At kung sakaling nandun, dapat kasama ka. yeah. Ano ba, Dahlia? Parang naiilang ka. Sir, isa lang akong katulong pero wala naman akong masyadong ginagawa.
Yung sinabi ni Sir Artemio. Ayaw mo ba? Ano yun, sir? Nakalimutan mo na? Yung sinabi niyang magtutuloy ka sa pag-aaral mo. Ha? Yun ba, sir? Kasi... Si Sir Artemio ang nakakaalam ng lahat. At may maganda siyang plano para sa'yo. Ano raw ang plano niya? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw daw ang magiging sekretary sa negosyo niyang bubuksan. Ang ganda naman yun. Gusto ko talaga, sir, pero matagal pa bago ako makatapos. First year college pa lang ako kapag makapag-enroll ako. Kung kinakailangan talaga, baka si Sir mismo ang magtuturo sa'yo sa trabaho mo. Ha? Oo. Hindi naman kailangan makapagtapos ka muna. Basta desidido ka ring matuto, Dahlia. Subukan ko, sir, kung kakayanin ko. Hindi rin naman ako ganun katalino sa eskwela. At itong tatandaan mo, walang sino mang pwedeng sabing hindi ka matalino. Basta desidido ang tao na abutin ang gusto niyang maging. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Dahlia. Ano? Mag-enroll ka, Dalia? Magtutuloy ka sa kolehiyo? Oo, Riani. Si Sir Artemio ang sasagot sa lahat ng gastusin ko. Ang swerte mo. Oo, pero ikaw rin maswerte pa. Oo nga naman. Pareho tayong maswerte. At sabi pa nga niya, may negosyo raw na bubuksan si Sir. At baka hindi na siya kumuha ng iba. Nakita raw kasi niya na wala rin naman akong ginagawa bilang katulong. Pero doon ako nagtataka. Ano naman ang ipinagtataka mo? Ang laki ng bahay ni Sir Artemio. Pero wala ka raw masyadong ginagawa. Oo, pero kasi ganito yun. Sa second floor lang talaga ang lugar ng trabaho ko. Ano? Bakit? Sino ang naglilinis sa first floor, third floor at sa rooftop? Wala talagang naglilinis doon. Pero malinis pa rin. Kasi wala namang pumapasok sa mga kwarto roon. Ganun pala. Oo, at baka maging opisina na ng third floor kapag nagsimula na yung negosyong sinasabi nila. Nasaan kaya si Sir? Nagbiyahe na naman siguro. Siguro, Sir, kasama si Ammar doon sa rooftop kanina. Ganyan talagang nakasanayan ni Sir. Pumupunta lagi kung saan niya gusto. Na para bang wala siyang kasama sa buhay. Oo nga. Parang bigla lang nawawala. Pero sa huli, andyan pa rin. Bumabalik na walang galit. Ha? Yung helicopter na yon. Kung ganun, ginamit niya ang helicopter. Saan kaya siya pupunta? Ang ibig sabihin, malayo ang pupuntahan niya. Oo. Tama nga. Kasama niya si Ammar sa rooftop kanina. Isinama na naman niya kaya? Titingnan ko si Ammar, Sir. Ayun. Umalis na si Dahlia. Ay. Hindi niya naipaliwanag kung tiyak na isinama nga ba ni Sir Artemio si Ammar. Gaya ng sinabi niya sa akin. Iniwan ako na hindi ko alam kung isinama ni Sir Artemio si Ammar sa pupuntahan nila. Sinabi niya sa akin. Pero sana hindi ko na lang pinaubaya. Kasi bata pa si Ammar. Para basta na lang sumama sa iba. Oo nga. Pero sinabi ko rin naman na hindi ibang tao si Sir Artemio kay Ammar. Dahil bininyagan niya mismo.
Oo nga naman, ampon si Amar ni sir. Para bang tunay na anak na rin niya? Pero saan kaya sila pupunta? Yan ang tanong. Wala rin kaming alam ni Sir Marlon. Ador! Ador! Saan kaya nagpunta si Ador? Baka masyado nang nagtitiwala si Gadon na wala na namang masamang mangyayari roon sa pupuntahan. Kaya hinayaan niyang si Ador ang maghanap sa kanya. Pero baka magalit si Gadon sa akin dahil sa mga tanong ko tungkol kay Aris. Darating din siya, madam. Oo, madam. Sige. Bye. Ay. Si Madam Shona na naman ang kausap ko. Paminsan-minsan na nakakausap ko rin si Ate Masa. Sabi niya, hindi raw pwedeng mapalayo yung alaga niyang babae. Todo ang bantay sa babaeng yon na anak ng amo niya. Gutom ka na ba ha, buhaya kumandaw? Hintayin mong dumilim. Hindi ka pwedeng lumabas sa araw dahil kapalit ng buhay mo ang panganib. Para alam mo, naghahanap ako ng tamang oras at lungga na titirahan natin. Delikado rito sa ilalim ng tulay. Kasi nadiskubre ng isang mataas na tao na kung hindi lang ako nagkamali, siya ang ama ng batang lalaki na gustong-gusto nating paglaruan. At tandaan mo, buhaya kumandaw, kahit gaano ka kagutom, huwag mong pagdiskitahan ang batang iyon. Marami pang iba ang umaaligid na pwede mong lamunin. Hintayin nating lumaki pa ang batang iyon dahil siya ang magiging kasangga mo. Naintindihan mo ba ang sinasabi ko? Ha? Buhaya kumandaw. Ganyan. Ganyan ang gusto ko, buhaya kumando. Nakakaintindihan ba tayo? Hello, Mr. Sakuto. Napakaswerte ko naman at nakontak mo ako. Negosyo? Eksakto. Oo. Gusto ko yung sinasabi mo. Salamat. Maraming salamat, Mr. Sakuto. Okay, sige. Magkita tayo. Bye. Swerte ko talaga. Kahit hindi ko hanapin, dumarating ang pagkakakitaan.
ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!